Sa tuwing bibisita ako sa New Bilibid Prison, palagi akong pinagsasabihan na mag-ingat. Delikado raw kasi ang lugar na aking papasukan. Puno ng kriminal, mga taong di dapat pagkatiwalaan, salot ng lipunan. Pero ang di alam ng karamihan, sa likod ng bawat bilanggo ay kwento ng pagsubok. At sa loob ng pinakamadidilim na selda, posible pa ring sumikat ang pag-asa. Sa medium security compound ng New Bilibid Prison, may isang preso na may kakaibang kwento. Nakatato sa kanyang braso ang kanyang pangalan. Hindi dahil nais niyang ipagmayabang ang kanyang pagkakakilanlan, kundi dahil ayaw niyang malimutan ang sariling pangalan. Pwede ko ba makita yung tattoo ninyo? Ano po ang nakasulat dito? Richard po, ma'am. Sino po ang nagsulat nito, ng tattoo ninyo? Kusa ko, ma'am. Pagkita ko pagsulat nila, pero wala ko nabasa. Di pa, ma'am, marunong ko magpasabi mo. Bakit ka nagpatato ng pangalan mo? Eh, parang di ko na malimutan niya pangalan ko sang kusa ko. 3 taon nang nakakulong si Richard para sa kasong acts of lasciviousness. Hindi niya lubusang alam ang kanyang kasalanan ni hindi nga niya kilala ang kanyang abogado. Yan yung anak niya, di ba? Yan yung maliit na titik. Ito ay malaking titik ng ba. Ano maliit na titik ng ba? Ba. No read, no write ang bilanggo. Maski sarili niyang pangalan, hindi nga niya alam kung paano isulat. Tulad kayo kanina rito? Katunayan, pati sarili niyang kaarawan, hindi rin niya alam. Sabi ko, parang hindi ka naman 30 years old. Kailan ka kaya 30 years old? 10 years ago? Sabi niya, ay hindi ma'am, alam ko 30 years old ako eh. Sabi niya sa akin. Kailan ang birthday mo? Hindi niya alam. So nag-decide po ako na ang birthday niya is May 24. Kasi po, piyesta po ng patron dito sa amin. Kaya yun po ang pinabirthday ko sa kanya. So ikaw na lang nagbigay ng birthday? Yes ma'am, ako na lang nagbigay ng birthday niya. So ang edad niya ngayon ay nasa 41 day Pero niya. hindi natin sigurado kung totoo yun. Hindi ma'am. Kasi ultimo yung ano niya po, karpeta niya, records niya po, wala siyang birthday. Nang makilala ni Mary Jo si Richard, hinikayat niya itong pumasok sa Alternative Learning System ng Bureau of Corrections. Tapos letter C. Isang programa kung saan tinuturuan ng mga preso na sumulat at magbasa. Mula nang sila ay makulong, nawala na po yung dignidad, nawala na po ang pagkatao. Hanggang sa dito, unti-unti natin itong binabalik. Marami din po kasi mga bilanggo na hindi naman po talaga dapat makulong, pero nakukulong dahil unang-una walang pinag-aralan. Meron po pumirma lang, nakulong na. Merong mga dahil hindi marunong magbasa, magsulat, nakakagawa ng anumang krimen dahil wala po silang trabaho na mapasukan. Mabagal mang matuto, isa si Richard sa pinakamasipag. Kaya pagkatapos ng 2 taong pag-aaral, Letter R. R. Tapos, I. Tapos, C. Gusto ko po mag-aral, parang pagbutihan ko mag-aral sa pamilya ko, sa dikanan ko, may pagbuga ko sa ila, sa mga kabataan ko. Para marunong na magsulat pangalan ko, para hindi na ako magsalik sa ilang magsulat pangalan ko po, ma'am. At hindi na kailangan tingnan ng tato. Ako, ma'am. Eh di pwede nang burahin ang tato. Alam mo na dito? Alagay ko na sa isip po, ma'am. Nalagay mo na sa Opo, isip ma'am. mo. Hindi na nasa balat. Hindi po, ma'am. Bilugan mo ang number 5. Yan. Bilugan mo naman ang number 2.
Tapos hindi lang daw po kayo marunong magsulat ng pangalan. Marunong na kayo magbilang? Opo, ma'am. Tama? O sige nga, sample nga ng bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Hindi, 12 muna. 12, 12. 13, 16, 14 muna. 14, 14, 14. 15, 15. 16, 18, 17. 17, 18, 21, 19, 19. 91, Marunong ka 20. Yay! Buong buhay ni Richard ngayon lang siya nakatungtong sa paaralan. Ngayon lang niya nakilala ang kanyang pagkakakilanlan. At sa loob ng piitan lang niya naramdaman na posible pa pala ang pangarap. Ang pangarap ko makapasaral ako sa high school o sa college para makapangita din ako trabaho. Parang mabuhay sa pamilya ko. Naluloko nila ako sa laya nga hindi ko marunong magbasa. Sabat nila daw, kasalig lang ako sa bata kong babae na marunong magbasa. Nagsuwila ako dito para hindi ako magsulat sa anak ko. Hindi na ako magbasa bata ko. Magdasal ko mga gabi-gabi nga magtutom din ako magbasa mag-aral. At bigyan ako pagka-abako at kabuhi, ma'am. Sa kanyang ID, napansin ko ang isang litrato. Sino po itong babae na nakatoga? Yan anak ko, ma'am, Maslaya. Anak niyo ito o anak niyo? Anak ko sa babae ko. Impression ko sa mga tsindiyon ko nga bilang dito sa isip ko. Basta na maka-graduate din ako sa high school o sa college. Sinong nagsabi? Sabat sang anak ko po, ma'am. Sa litratong ito humuhugot ng pag-asa si Richard sa imahe ng isang batang nakapagtapos ng pag-aaral. Para sa anak niyo. Para sa anak ko lang. Eh, sabi sang nanay ko, yung tatay ko, magsikap ka para lang gila sa anak mo. Eh, anak mo marunong magbasa, marunong magsulat pangalan niya, ikaw na lang hindi. Magsikap ka na lang. Sabi sang tatay ko. Nang malaman ko ang kwento ni Richard, nagtungo ako sa records section para hanapin ang kanyang anak. So ito yung Office of the Overseer. Sila yung may hawak ng lahat ng records ng mga preso at alam nila kung ano yung sentensya, kailan lalaya, pati kung may mga dumalaw ba sa kanila. May record po yan, no? Titingnan mo natin. Pero di ba naparoon natin siya? Dati. Nakulong si Richard noong 2014. 3 taon na siya sa bilibid, pero mula noon, wala raw ni isang dumalaw sa kanya. Kailan last na dinalaw siya? Wala. Eh ano ito? September 12, 2014? Nung dumating siya, manin ako. Sino ang batang babae sa litrato? At kung anak nga niya ito, bakit hindi man lang siya binisita?